23, 24. Sa bawat habang ako'y naguguluhan, tulad ng hangin ako'y nawawala. Pait ng buhay akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin ko? Okay, God's morning mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at muli tayo po ay tutungo sa ating daily devotion at tayo po ay pag-uusapan po natin ang Romans chapter 3 verse 23 hanggang 24 at sa araw nito, ngayong araw ng Sabado, April 25, 2026 ay pamagatan natin itong not worthy but still chosen. At sa ating pong pagtalakay, tayo muli ay sasama ng aking partner para basahin ang talatang ito. At tayo po ay pangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga taga-Roma verse 23 and 24. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. 24. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, sila ay pinawalang sala na niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na muli namin pag-aaralan ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat sa patuloy na pagpapalakas ng aming katawan, Panginoon, ng aming kaisipan, at patuloy mo po kaming bigyan ng aming kaalaman, Panginoon, knowledge at wisdom para sa aming pag-aaralan ito. Nawa ikaw ang makita namin, Panginoon, at patuloy mo pong kaming samahan ng iyong banal na espiritu upang lubusan namin itong mga unawaan. Pangunahan mo po ang bawat araw namin, Panginoon, at nawa ikaw makita sa lahat ng aming mga gawain, iniisip at kinikilos, mga Panginoon. Maraming salamat po. At ang lahat po ng nakakarinig ng iyong mga salita, Panginoon, na nagdadanas ng karamdaman, Panginoon, kagalingan po ang aming hiling sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at ang lahat po ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay, so dito po sa ating pagtalakay ay sabi nga po ito ay isa sa mga malimit na nating mapakinggan, mabasa sa mga evangelism, at ito po ay kalimitang sabi nga ay hindi na ho bago, at pero ganun pa man, sabi nga po doon, basahin ko sa Amplified Version, sabi doon, since all have sinned and continually fall short of the glory of God. Sabi nga, lahat yun, tayo ay nagkulang, sinasabi dito. And sa verse 24, sabi niya doon, and are being justified. Wow, good news, Dapat po doon sa footnote, may footnote po yan, and are being justified. Ang footnote po doon is declared free, Sabi nga doon, declared free of guilt of sin, made acceptable to God and granted eternal life. Napakaganda, kaya hindi na natin dapat sisihin yung ating mga sarili o yung ating mga sariling gawa, And tuloy po natin, sabi doon, as gift by His, sabi nga, precious undeserved grace, through the redemption, ibig sabihin, the payment for our sin, which is provided in Christ Jesus, Kaya nga po, pag narinig natin na si Kristo ay sapat, totoo po yun, At si Kristo ay higit, totoo po yun, At si Kristo ang tanging daan, totoo po yun. Kaya nga po, sa atin pong pagtalakay,
ay dito sa ating daily devotion, no, ngayong araw na ito, pag-usapan po natin ang katotohanan ng talatang ito. At dito po sa temang ito natin ngayon, sabi nga na ating title is Not Worthy but Still Chosen. O sa Tagalog ay sabi nga wala tayong karapatan pero pinili pa rin po tayo, no. Pero dito po sa ating tinatalakay ay ito po ay isinulat ni Apostol Pablo, no. At nung panahon pong iyon ay maraming tao po ang nag-iisip na pwede nating paghirapan o kitain ang langit, no, gamit ang sariling effort, sarili nating gawa, kabaitan. Yan po ang pag-aakala ng mga tao nung panahon yon, no? Naakala nila dahil sila ay relihiyoso, marunong sumunod sa rules at mabait, kaya sabi nga ay kaya na nating maging karapat-dapat sa Diyos, no? Pero dito, binasag po ni Apostol Pablo ang idea na yan para ipakita ang kabuuang plano ng ating Panginoon Diyos. No? Parang bigyan po natin isang analogy ito. Di ba? Halimbawa, merong contest. No? O sabihin natin, karera o paligsahan. Ang finish line o yung target natin o yung goal natin ay ang kabanalan ng Diyos, the glory of God. No? Sobrang taas at sobrang layo nito, no? Parang isipin natin ganon. Lahat tayo ngayon ay nagtatalunan. Sige, talon tayo, tumatakbo. Pero lahat tayo ay kulang. Sabi nga, walang sino man ang nakaabot. Ibig sabihin, sa sarili nating lakas ay hindi natin kayang umabot dito. Imposibleng maging perfecto tayo. Pero ito po ang maganda. Kahit hindi natin naabot, may Diyos na lumapit at nag-abot ng kanyang kamay sa atin. Hindi niya hinintay na umakyat tayo papunta sa kanya, kundi siya mismo ang bumaba upang itaas tayo at para maging karapat-dapat sa kanyang paningin. Kaya nga mga kapatid, ito pong ating binasang talata ay hatiin po natin sa dalawang parte, no? From verse 23 at verse 24. At una nating talakayin yung verse 23. Ano ho? Sabi doon, since all have seen, and continually fall short of the glory of God. Sabi dito, lahat tayo. Dito sinasabi ni Apostol Pablo ang universal truth, walang exemption. Sabi doon, all have seen. Matanda man o bata, mayaman, mahirap, reliyoso o hindi, lahat tayo ay may pagkukulang. Ang ibig sabihin po dito ng fall short ay parang tumatalon tayo, katulad ng analogy natin kanina, pero hindi pa rin natin maabot ng target. O parang, di ba sa buhay natin, kung ilalagay natin yan, minsan di ba, pag ako'y nagkaroon ng ganito, matatahimik na ako, magiging masaya na ako. Pero nung nagkaroon ka ng ganon, parang kulang pa rin. Bakit ganon? Kaya nga po, ang target natin na sinasabi ay ang glory of God. O ang kabanalan ng pagiging perpekto. Hindi po ng perpekto natin, kundi ang perpekto ng Diyos. Dahil dito, o sabi nga, dahil tayo po bilang mga tao ay may laman ng kasalanan, kaya po imposibleng maabot natin ang kabanalan ng ating Panginoon Diyos. Kung gagamitin lamang po natin ang sarili nating gawa o ang ating sariling kabutihan. Kaya nga po ito'y tinatawag na doctrine of total depravity. No? Hindi ibig sabihin po ay sobrang sama na natin at wala na tayong magagawa. Kundi ang sabi nga po dito, tayo po ay, ibig sabihin po dito ay nadamay ang buong pagkatao natin dahil sa kasalanan ni Adan, no? Na siyang unang tao ang pinagmulan natin, no? Sabi nga ay ang isip, puso at kilos natin ay may bahid ng kasalanan, no? Kaya nga ang sinasabi po ng not worthy dito sa ating title ngayon, no? Sabi nga not worthy tayo pero wala tayong may pagmamalaki. Wala tayong merit,
o sabihin natin ay karapatang lumapit sa Diyos dahil sa ating sariling galing, no? Ano ba man ang nagawa nating kabutihan sa mundong ito, ay wala. Parang ihalin tulad natin yan, di ba? Sa isang magkaibigan o sa isang tao, kahit anong gawa mo mabuti sa tao, kapag meron niyang isang konting kasalanan na nakita sa'yo, napakadumi mo na. And that is the reality in life. At ito yung gustong ituro sa atin ng Panginoon. At ang regalo ng Diyos, no? Sabi nga dito ay do sa verse 24, and are being justified as gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. Kasi ang tao, madaling mangusga. Ang tao, madali yung kanyang word. Ako, sabi na, kami magsandgang dikit niyan. No? Kami ugnay ang bitukan niyan. No? And people cannot hold water. Ano pa man ang magawa natin sa taong kabutihan? Tandaan mo, kapag meron niyang hindi nagustuhan sa'yo, yan ay lalayo at mawawala. Kaya nga po, tayo ay tinuturuan ng Panginoon Diyos na kumapit lamang sa Kanya. Dito po pumapasok yung magandang balita. Kahit not worthy tayo, still chosen pa rin po tayo. At tinanggap tayo ng Diyos. Maaaring sabihin natin, paano nangyari yun? No? Okay. Hatiin po natin sa 3 bahagi according dito po sa ating talata. Ang unang binanggit po doon is yung word justified. No? Ang ibig sabihin po nito ay declared righteous. No? Hindi lang tayo pinatawad o hindi lang pinatawad yung kasalanan natin, kundi itinuring din tayong matuwid sa paningin ng Diyos. Napakaganda, Parang sabi nga ay binura ang record natin. Again, ito po ay para dun sa mga tumanggap sa ating Panginoon Kristo bilang kanyang personal Lord and Savior. Hindi po yan automatic, Nagiging automatic yan kung tinanggap mo ang Panginoon Kristo bilang iyong Lord and Savior ng buong puso, hindi po ng nguso, At sabi nga po, pinalitan na ang record natin ng record ng ating Panginoong Kristo. Sabi nga yung credential natin, bagsak lahat eh. Pero dahil sa credential ng ating Panginoong Kristo, nabago ang lahat. Wala nang kasalanan na makikita sa atin dahil natakpan na ito ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga sa tuwing sinasabi natin tayo ay makasalanan, instead na sabihin natin, I am the righteousness of God, tayo ay mahina, instead na sabihin natin, I am the righteousness of God, no? Parang minsan tinatanggihan natin yung kabanalan ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Sabi nga po sa atin ng 2 Corinthians 5 verse 21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin siya itinuring na makasalanan, upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen. Kaya po yan yung unang parte sa buhay natin. Alamin natin. At we need to declare to ourselves na we are the righteousness of God. Not because of ourselves, hindi dahil sa sarili nating gawa, sarili nating kakayahan, kundi dahil mismo sa ating Panginoong Kristo. Ito pong tinatawag na Great Exchange o dakilang palitan. Ang ating pong Panginoon Jesus na walang kasalanan, dinala niya ang kasalanan natin sa krus. At dahil tinanggap natin siya, ibinigay naman ng ating Panginoon Diyos sa atin ang kabanalan o kanyang kabanalan. Kaya nga, mahal kong kapatid sa Panginoon, sa paningin ng ating Panginoon Diyos, ang ating Diyos Ama, na siyang nakakakita o nakikita niya ang kadakilaan niya at kabutihan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga mga kapatid, sa tuwing lalapit tayo sa throne at tabag ng Panginoon Diyos, lumapit tayo hindi dahil sa sarili nating gawa, kundi dahil sa biyaya ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Lumalapit tayo, di ba? We always pray na in Jesus' name. Pero makita natin, pakinggan natin yung minsan yung panalangin natin. Puro pighati,
puro kawalan ng pag-asa, kawalan ng direksyon. Kaya nga mga kapatid, we are already justified. At lagi po nating tatandaan yan. Ikalawa, ito po ay as a gift by grace. Lagi po nating tatandaan yan. Yan po ay regalo ng biyaya ng Diyos. Ang grace ay undeserved favor. Lagi po natin yan natatalakay. It means unmerited favor, no? Undeserved, unearned, hindi natin pinaghirapan. Ito yung binigay niya sa atin. Kahit na hindi naman natin deserve at hindi naman natin kayang bayaran. Sabi nga kung sweldo lang o bayad dyan, no? Dapat po parusa ang matatanggap natin. Kung yan po ang magiging justification. Pero dahil sa grasya ito po yung regalo. It's a gift. Ibig sabihin, galing lahat yan sa ating Diyos Ama. At ang plano na ito ay dahil sa kanyang pagmamahal. That's all the reason. Bakit niya gagawin ito sa akin? Because of His love. Siya ang pinagmulan at siya ang pagmamahal. Hindi po tayo. Kaya nga hindi natin kayang ipagmalaki. Di ba? Lagi na rin yan natin nasasabi. Sige, tungayan po natin yan. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen. No? And for sabi nga nyo, di ba? For by grace you have been saved through faith. No? Nandun ulit yung faith. And that not of yourselves. Hindi dahil sa sarili nating lakas o ano pa mang ating narating o sino man tayo. It is the gift of God, not of works. Sabi nga, lest anyone should boast. Kaya wala po tayong kaya nang ipagmalaki sa ating Panginoon Diyos. Pwede natin ipagmalaki yung ating mga narating, mga gamit na meron tayo sa tao, pero sa Diyos hindi. Kaya nga po napakalinaw ng salita ng Diyos dito. Ang kaligtasan ay regalo. Kaya kung nasa iyo ang ating Panginoon Kristo, you have the greatest possession sa mundong ito. Kapag regalo, libre po yan. Hindi natin dapat bayaran. Kapag gawa o works, may karapatan ka magyabang. Pero dahil grace, wala tayong may pagmamalaki. Lahat ng papuri ay para lang sa ating Panginoon Diyos. Ikatlo, sabi nga, dito is true redemption in Christ Jesus. Ang redemption ay katumbas po ng bayad o pambili. No? Noong unang panahon, kapag may alipin na gustong lumaya o palayain, may kailangan magbayad ng presyo para maging malaya na siya. Ganun po yung pinagkunan ng ating pinag-aaralan ngayon. Kaya nga po sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 18 to 19 na ito. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo ng walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang pinantubos sa inyo ay hindi ang mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto at pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Amen. So, napakaganda na ho. Sabi nga, doon sa possession na yan, lahat siguro ng mga bagay dito sa mundo, pwede mong ipantapat, no? Pero wala pa rin katapat ang pinambayan. Dahil hindi na natin yan mahanap, no? Because it's one time lang yon, no? Kaya nga tayo ngayon, dahil sa nangyari yung bagay na yun, kailangan po nating tanggapin yung regalong yun. Kasi naganap na yun eh. Natapos na po. Tayo po noon ay alipin ng kasalanan at kamatayan. Hindi tayo pwedeng tubusin gamit ang pera, ginto, pila. Pero ang ating Panginoon Diyos,
our Lord Jesus Christ, ang anak ng Diyos, ang siyang nagbayad. Binayaran niya ang kasalanan natin gamit ang kanyang sariling dugo at buhay sa krus ng Kalbaryo. Dahil dito, naging pag-aari na tayo ng Diyos at pinalaya na tayo mula sa parusa ng kasalanan. Kaya nga po, napakahalaga po ng ginawa ng Panginoon Diyos. At marami siguro nagtatanong kung napakahalaga po niya. Bakit marami pa rin po ang naliligaw at hindi tinatanggap ang ating Panginoong Jesucristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas? Mga mahal kong kapatid, dahil mahal natin po ang lahat at gusto nating maintindihan nila ang katotohanan, no, ay pag-usapan po natin ito. Bakit nga ba? No? At ano nga ba ang tamang teolohiya o theology patungkol dito? Una, meron lang po tayong dalawang pag-uusapan dito. Meron dalawang dahilan o pangunahing dahilan. Ang una ay ang kasamaan ng tao at ang sabi nga ay yung total depravity. Ano ho? Dahil tayo po ay ipinanganak at katulad dito sa ating tinatalakay, mahalaga po na maintindihan natin ito that all have sinned sa Romans 3:23 na ating main context. Dahil tayo po ay ipinanganak na may kasalanan. Natural sa atin na ayaw natin ng liwanag at gusto natin ng kadiliman. Di ba? Sabi po yan din ng ating Panginoon Jesucristo. Tingnan po natin yung John 3 verse 19. No? Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat ang kanilang gawain ay masasama. Yan. Kaya nga po, kung titingnan natin, meron check yan eh. Yung ginagawa ba natin, mabuti o masama. No? Tandaan po natin, ang puso ng tao, sabi nga ay, bago baguhin ng Espiritu Santo, the Holy Spirit, ay laban sa Diyos. Kaya nga po yan ay sa buhay natin, kapag sinuko natin yung buhay natin sa Panginoon, no? Diyan ay nagtatalo eh, no? At may mga tao rin naman kaya ayaw nila isuko kasi nga hindi nila kayang bitawan, no? Bitawan yung mga bagay sa isipan nila, sa puso nila at sa sistema ng buhay nila. Ibig sabihin, ayaw nating pasakop sa Diyos. Gusto nating sarili ang masunod. Kaya kahit gaano kaganda ang ebanghelyo o ang anumang mensahe na naririnig na isang tao, kung sariling diskarte lang, tandaan po natin, hindi talaga tatanggapin ng tao si Lord. Ito ang realidad. Ikalawa, ang kakulangan sa pagkakaalam at maling paniniwala. Kaya nga po, lagi nating ine-emphasize na kinakailangan nating umattend ng mga Bible study, mag-aral, patuloy nating pagbulay-bulayan ng salita ng Panginoon Diyos. Kasi nga po, ay marami po talaga ang hindi nauunawaan ng kaligtasan. No? Marami po ang hindi tumatanggap sa ating Panginoong Jesucristo dahil akala nila, kaya nila gawin ang sarili nilang paraan. Akala nila, mabait naman ako eh. Yan, ligtas na ako. Di ba? Nagsisimba naman ako eh. Ligtas na ako. No? Lagi-lagi nga ako nagsisimba. Ligtas na ako. Yan. Wala naman akong ginagawang masama sa iba. Ligtas na ako. Dahil po dito, tandaan po natin, nagiging sarili ang mga taong ganito po yung pag-iisip. Take note. Nagiging sarili nilang Diyos ang kanilang sarili. Ayaw nilang tanggapin na kailangan nila ng tagapagligtas. Akala nila, doktor na sila. Pero may malubha palang sakit ng kasalanan. Kaya nga po mga kapatid, ang solusyon ay napakahalaga sa buhay natin. Kaya nga po, andito ang Diyos. Napaka-importante ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin. Ang Diyos Ama, na siyang naghahalal at pumili bago pa man itatag ang mundo,
ang Diyos Anak, ang ating Panginoong Jesus, siya ang nagbayad at gumawa ng paraan para sa lahat ng mga um, matatawag, at ang Holy Spirit ang siyang susi. Siya lang ang pwedeng bumago ng puso ng tao. Hindi po tayo. Kahit sino at kahit gaano kagaling ng magpaliwanag po ng isang tao, kung wala po ang banal na espiritu at wala po ang, sabi nga, tatlong personang yan, Abba Father, Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit, in the absence of any of them, no, sa isang persona, sa tatlong personang ito, sa isang Diyos, imposible po na maintindihan natin at maunawaan natin. Di ba? Sabi nga sa atin ng ating talata mula sa John 6 verse 44. Ano po sabi doon? Walang makakalapit sa akin malibang akayin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At lalapit sa akin, muli kong bubuhayin sa huling araw. Yan. No? Kaya nga po, tayo ay na-born again. No one can come me, sabi ng ating Panginoon sa Kristo, unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up to the last day. Maliban na yan ay binigay ng Panginoon. Kaya nga sa tuwing tayo ay may mga kapatid na nababahagi na natin ng salita ng Panginoon Diyos, meron dyan tatanggap, meron hindi. Kapag meron tayong mga aral na ibinabahagi sa kanila, meron din dyan pong susunod at hindi. Malinaw? Because not of them ay talagang naiintindihan. Meron din talaga kasi na tumanggap lang sa nguso, hindi sa puso. At realidad po yan ang buhay. Kaya tayo mga naniniwala, dapat tayong manalangin para sa mga naliligaw. Dahil hindi natin kayang pilitin ang puso nila. Kahit anong pilit mo sa mga taong yan, kung ayaw, ayaw ng mga yan. Dahil ang trabaho po natin ay mag-share at magsalita. Pero ang trabaho ng Espiritu Santo ay buksan ang mga mata at puso nila para maintindihan nila na worthy sila pero still chosen. O sabihin natin, not worthy sila, no? Pero napakaganda, still chosen. At minamahal sila ng ating Panginoon Diyos. Kaya mga kapatid, bilang aplikasyon sa ating pag-aaral nito, huwag po tayong magyayabang. Alam natin na lahat tayo ay nagkasala at kailangan ng Diyos. Walang mas saint kaysa sa iba. Lahat tayo ay nakatatayo lamang sa grasya ng Diyos. At yan pong katotohanan. Ano pa? Tanggapin po natin ang identity natin. No? Sabi nga ay, we are the righteousness of God. Yan po ang identity natin. Hindi tayo naging righteous dahil sa sarili nating gawa, but through our Lord Jesus Christ. Hindi tayo tinanggap ng Diyos dahil magaling tayo, kundi dahil mabuti at mapagmahal siya, ang ating Panginoon Diyos. Kaya kahit madapa man tayo, alam natin na ang acceptance natin ay hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos. Hindi man tayo maintindihan ng taong ito, no? O hindi man, sabi nga, no, huwag tayo maging pleaser of men. We cannot please men. Lagi sinasabi ko nga po sa inyo, kahit anong gawin natin maganda sa tao, kung talagang, sabi nga, ay titingnan niya yung dumi, no, sa isang kapwa. Sabi nga, madaling magkaroon ng kaibigan, pero mahirap makahanap ng totoong kaibigan. Yan lagi po natin tatandaan. Kaya nga po sa pagtanggap natin ng identity, lagi po nating isipin, no, ang ating Panginoon Diyos. Hindi yung performance po natin. Hindi galing sa performance natin, kundi dahil sa ating Panginoon Diyos. We can love people because He first loved us. Hindi tayo nagmamahal dahil sa kanyang pagkilos o gawa o sa kanyang ginawa, kundi dahil alam nating mahal tayo ng Diyos. At kung naranasan natin ito bilang aplikasyon natin, ipasa natin ang grace na ito, ang grasyang ito sa ibang tao. Dahil pinatawad tayo kahit hindi tayo karapat-dapat, dapat marunong din po tayo magpatawad at tumanggap sa iba, tulad ng ginawa ng Diyos sa atin. At higit sa lahat, mga kapatid, ipanalangin at anyayahan din natin ang iba na makilala ang ating Panginoong Diyos.
Yan po ang ating role dito. No? Hindi natin trabaho na baguhin sila. Ang trabaho lang natin, ipakilala ang Diyos. No? Kaya nga kung ano yung tao, ayaw nilang mabago, don't waste your time with them. No? Punta ka sa iba. No? Kung ayaw nilang makinig, ba't mo sasayangin ang oras mo? Ang buhay natin ay hindi natin ang 1 minuto ay hindi na natin kayang ibalik ulit yan. No? Kaya nga mas mahalaga po na may bahagi natin. Kung naibahagi na natin ang katotohanan sa mga taong ito, hindi rin tayo pwede magyabang. But we cannot, sabi nga, waste our time with people na hindi naman pinahahalagahan din yung oras mo. No? Sabi nga, huwag mong sasayangin yung oras mo doon sa mga taong ayaw naman talagang, meron talagang taong matigas ang ulo. No? Meron ho talaga. Kahit gaano mo na ipaliwanag sa kanila, talagang tigas ulo pa rin yung mga yan. Kaya nga, don't waste your time with them. No? Instead, bahagi natin. Kasi in reality, ano po yung bottom line natin dito? No? Hindi natin sila kayang baguhin eh. Kaya lang natin ibahagi yung salita ng Panginoon Diyos. Pero kung naibahagi na natin sa kanila na may pagmamahal at katotohanan mula po sa Biblia, sapat na po yun. Use your time to those people na willing na magpabago sa Diyos. Katulad din natin. Kaysa naman doon sa mga tao na sinasayang lang natin yung laway natin, effort natin. Minsan hindi pa nga nila pahalagahan yun eh. Minsan tatapakan pa nga nila yan. Na kahit anong naging tulong mo sa kanila, minsan parang lalabas ikaw pa yung masama. Wag po nating isipin na kailangan po muna natin maging perfecto bago tayo lumapit sa ating Panginoon Diyos. Dahil ang ating Panginoon Diyos, siya po ang gumagawa ng paraan. Ang kailangan po natin ay gawin at tanggapin natin ito ng buong puso. Tandaan po natin, we are chosen not because you are good, but because God is good. Kaya nga po sabi ng isang quote, no? Hindi ko alam kung sino po yung nagsulat nito. Sabi nga po noon ng isang quote na natatandaan ko, sabi doon, grace means that all of your mistakes are now behind you and all of your good deeds are now in front of you. Pakaganda no? Sabi doon, ang grasya daw po ay nangangahulugan ang lahat ng iyong pagkukulang at kasalanan ay napatawad na at nabura na. At ang ang dadalhin mo ay ang kabanalan at kabutihan na galing mismo sa ating Panginoon Diyos. Tanong kapatid, sino ba ang daladala mo ngayon? Ang kabanalan ng Diyos o your mistakes? O yung mga pagkukulang mo? O yung mga kasalanan mo? Make sure na paglapit natin ngayon at harap natin sa ating mga gagawin sa atin, ay ang dala natin ay ang kabanalan ng Diyos. Hindi ang ating mistake, hindi ang ating kasalanan. Kaya nga mga kapatid, sabi nga sa atin bilang panghuling salita, ay sabi nga po sa atin ng talata mula sa Romans 8 verse 1. Ito. Sige ako na. Okay. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ. Napakaganda, no? Kung nasa iyo na ating Panginoon Kristo, there's no condemnation. Who, sabi nga, do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Yan po yung sinasabi doon, na hindi na tayo lumalakad sa sarili nating intensyon, kundi sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na siyang nagtutulak at gumagabay sa ating lahat. Purihin ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Nawa, tayo po ay napagpala ng ating paksa ngayon mula dito sa Romans chapter 3, verse 23 to 24 na pinamagatan nating not worthy, but still chosen. At ngayon naman, tayo po ay dadako sa Wednesday's reflection. God's morning, mga kapatid. Sa title pa lang not worthy but still chosen. Di po ba napakasarap ng pakiramdam na ikaw ay pinipili. Ay, di kakarapat dapat. So, kaya po, dito po sa ating napag-aralan, lahat po tayo ay nagkasala. Walang kahit isa man sa atin ang hindi nagkasala. Sapagkat tayo ay nandito pa sa lupa, sa mundong ito,
at namumuhay pa tayo sa flesh, kaya kailangan natin ng ating Panginoong Hesukristo upang mapaglabanan natin ang mga kasalanan na gawa ng kaaway sa ating paligid. Kaya po, inaamin ko na hindi ako perpekto at maraming pagkukulang, pero salamat sa Diyos dahil tinanggap at pinatawad niya ako ng libre. Wala pong bayad. Walang kahit anuman akong ibinayad o kahit isa man sa atin na ibinayad sa ating Panginoon. Dahil sa sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay naligtas sa ating mga kasalanan. Kaya po wala tayong karapatan na magmalaki kahit kanino man, Amen. lalong-lalo na sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po wala rin tayong karapatang manghusga ng iba. Ang lahat ng meron ako ay biyaya lamang sa akin ng ating Panginoong Hesukristo, kaya namumuhay ako ng may mamumuhay ako ng may pagpapakumbaba at pasasalamat habang gumagawa ng tama. Kaya po, palagi tayong manalangin para mapaglabanan ng ating mga sariling kahinaan at lakas. Ang lakas po na dapat natin na namumuhay sa atin ay lakas na nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo at hindi sa sarili nating gawa at sarili nating lakas. Sapagkat wala pong kakayahan ng ating mga lakas kumpara sa ating Panginoong Hesukristo. Kahit katiting, hindi po pwedeng ipantay ang ating lakas sa ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang lakas po ng ating Panginoong Hesukristo, doon po dapat tayo manahan, doon dapat tayo kumapit. Sapagkat wala po magagawa sa sarili nating lakas sa ginagawa ng mga kaaway sa paligid natin. Kaya po ang panalangin ko ay, Panginoon, maraming salamat po dahil hindi ninyo ako iniwan ni pinabayaan man at tinanggap at pinawalang sala ako. Tulungan niyo po ako na mamuhay na may pagpapakumbaba at wagas na pasasalamat habang sumusunod sa inyo. Amen. So patuloy po tayong sumunod sa ating Panginoon. Napakasarap po ng pakiramdam na tayo ay pinili ng ating Panginoon kahit hindi tayo karapat-dapat. So yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyo. Okay, so purihin natin Panginoon Diyos at ngayon naman tayo tatungo sa ating mga kapatid online na ating nakasama ngayon. Pinangunahan po tayo ng ating Kuya Chris, no? Mula po sa Bulaking Chaong, isang mapagpalang umaga po sa iyo, Kuya Chris, no? At sa ating mga kapatid dyan sa Bulaking Chaong, yan, kay Nay Marta, Nay Gori, yan, ating mga masisipag na kapatid, yan. Yan dalawang magkapatid na yan, si Nay Marta at Nay Gori, no? Yan, ay napakasipag po niyan, umattend ng Bible study, no? At ganun din, pagbati rin natin kay Nay Lina, yan po sa Bulaking Chaong, at pagbati natin sa buong Artilaga, Silang, Malasmas, Bumbani, yan, ano pa ba? Yan, lahat ng Cartina, yan, yan, no, sila Sister Iasel, no, sila Ate Ivy, yan. At pagbati rin natin din sa ating kapatid from Villa Escudero, yan, isa sa mga kapatid nila na masipag din, no, yan, si Nay Winnie Patual from Villa Escudero, no, na lagi rin nating nakakasama sa mapagpalang umaga ito, mag-ina, yan, dahil sa magkasunod din sila, no. Si Ate Lisel Dalangi, kasama rin po natin, yan, at si Nay Winnie Patuan, pagbati natin sa buong pamilya. At patuloy kayo pagpalain, no, lahat, no, ng ating Panginoon Diyos, no. At ganun din sa ating kapatid na lagi rin nating nakakasama dito, si Nay Josie, yan, isang mapagpalang umaga po sa inyo, Nay Josie, from Santo Niño at sa inyong buong pamilya. At ganun din sa ating kapatid na lagi rin po natin nakakasama, no? At yan, pagbati natin sa ating kapatid mula po sa Liliw, Laguna, yan, Arosena family, yan, sa mapagpalang umaga po sa inyo at sa inyong church at sa inyong ministeryo, yan, Arosena family, yan, sa pangunguna ni Nay Edna Arosena, dyan sa Liliw, Laguna. Yan, isang mapagpalang umaga po. At yan.
Kasama rin natin ang aking magandang nanay, syempre from Santa Rosa, Laguna. Kasama po natin ang aking nanay, Corazon Gadiano Mercado. Yan, pagbati rin natin sa aking kapatid. Yan kay Caroline Mercado at sa aking mga pamangkin dyan sa Santa Rosa, Laguna. Yan, at kasama rin po natin ngayon ang ating ang Andal Artillaga family, yan, sa pangunguna ni Pastora Pe. Yan, sa mapagpalang umaga po sa inyo. Yan, at pagbati natin sa inyong buong pamilya, no? At buong angkan, yan, sa mapagpalang God's morning sa ating lahat. At yan, kasama rin po natin ngayong araw na ito si Bernard Castillo Mandigma, yan, from Candelaria, Quezon. Yan, isang mapagpalang umaga sa inyo dyan at sa iyong buong pamilya at mga anak. At kasama rin natin si Ate Cindy Mercado. Yan, from Pampanga. Yan, isang mapagpalang umaga sa inyo dyan. At kasama rin po natin ngayon, binabati rin po natin sino pa ba? Yan, kasama rin natin. Nabanggit ko na ang aking kapatid na si Caroline. Yan, from USA, kasama rin natin muli, no, ang ating kapatid, ang Dow family from Seattle, Washington, no, USA. Yan, isang mapagpalang umaga sa iyo. Nars Abby, Dow. Yan, isang mapagpalang umaga po. At sino pa? Yan, wala na. Yan. Okay, dahil po dyan, binabati ko rin ang aking mga anak, si Casey at si Kyle, no, na nasa Batangas. Sa mapagpalang umaga sa inyong mga anak. At dahil dyan, tayo po ay magtatapos na. At tayo po ay nawa na pagpala ng salitang ito. No? At na pinamagatan nating not worthy but still chosen. Mula po dito sa talatang ito sa Romans 3 verse 23-24, tayo po ay magtapos sa pananalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, Banal na Espiritu at aming Panginoon, tagapagligtas. Muli salamat, Panginoon, sa muling pagbubukas mo ng iyong salita na nagbibigay sa amin ng kalinawan ng iyong pagmamahal at pagliligtas sa aming buhay. Salamat po dahil pinaunawa niyo po sa amin na hindi dahil sa sarili naming gawa, kundi dahil sa iyong kabanalan. At Lord, salamat, Panginoon, dahil binibigyan niyo kami ng tamang direksyon upang aming panghawakan at aming patuloy na hanapin, O Lord, ang purpose namin according, O Lord, sa iyong mabuting pagpapala. Salamat, Panginoon, dahil pinakikita mo, Panginoon, ang tunay mong layunin upang kami ay hindi mapahamak. Salamat, Panginoon, sa hiwaga na iyong pagmamahal at sa hiwaga na iyong salita na patuloy mo ibinubukas na may pagmamahal at katotohanan sa aming buhay. Kaya Panginoon, salamat po sa kagalingan, sa lahat ng aming nararanasan. Salamat Panginoon, tipoy tinatanggap namin sa iyong probisyon, sa iyong pag-iingat, at sa patuloy Panginoon na pabor na iyong pinagkakalob at ipagkakalob sa amin. Sa lahat ng aming transaksyon, negosyo man yan, O Lord, o aming trabaho, pag-aaral, Lord, salamat, Panginoon, dahil hindi ka man magkukulang sa aming buhay. Ikaw yung Diyos na siyang patuloy na pagpapatnubay at patuloy na mag-iingat sa aming lahat. Kaya, Panginoon, sa lahat ng ito, salamat po, aming Diyos na makapangyarihan. Dito po'y aming dalangin sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Banal na Espiritu. And this I pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Dami ang iyong liwanag at sa iyong pag-ibig lahat ay nabago. O Diyos na tapat, binago mo ang buhay ko mula sa dilim patungo sa liwanag. Biglayin mo, O Jesus, sa Diyos ng kasalanan. Naghirap na'y sa'yo, ako'y nilumos, binigyan mo ng simula. Binago mo ang buhay ko, ikaw ang Diyos na nagligtas sa akin. Ang puso kong bato'y naging laman sa iyong kamay. Ang dating galit at puot, napalitan ng kapayapaan.
lumalakad sa landas ng kabanalan. Buong buhay ko'y inaalay sa iyong banal na pangalan. Binago mo ang buhay ko mula sa dilim patungo sa liwanag. Pinalaya mo, oh Jesus, sa gawas ng kasalanan. Naghiyang ngayon sa'yo ako'y lumos, binigyan ng pagsimula. Binago mo ang buhay ko, ikaw ang Diyos na nagligtas sa ama. Wala nang babalikan ang lumang buhay ko. Ngayon ay para sa'yo, o Panginoong totoo. Ang bawat hakbang ko'y iyong ginagabayan. Ang buhay ko ngayon ay patunay ng kaligtasan. Binago mo ang buhay ko mula sa dilim patungo sa liwanag. Pinalaya mo, oh Jesus, sa gapos na kasalanan. At ngayon ngayon sa'yo ako'y lubos, binigyan ng pagsimula. Binago mo ang buhay ko, ikaw ang Diyos na nagligtas sa Ama. O Jesus, salamat sa buhay na binago. Sa pag-ibig mo wagas ako'y tumutugon na.